A-Portic na keyboard. Yan. So ang problema nito, may mga keypad na ayaw gumana. So katulad na lang nito, simula dito hanggang 4 ayaw gumana. So kahit anong diin ko, yan, ayaw. Yan. Pero pagdating dito sa 5, meron na. Yan. 6, mayroon na rin. Yan. So, delete ko. So, ganito kung paano ayusin. Huwag nyong itapon. Sayang. Tuturuan ko yung paano ayusin. Okay? So, una, tanggalin nyo yung screw sa likod. Yan. Tanggalin nyo to. So, ang design na to, 4 lang yung screw nya. Yung iba, paikot yan. Paikot yung screw nya. So, nabaklas ko na to. Natanggal ko na yung screw. So, pag natanggal na yung screw, tuklapin. Tuklapin, paikot. Gamit kayo ng flat screw or basta manipis na bagay para matuklap nyo. Then, tanggalin na natin to. Ayan, so ganyan yung tsura nya. Ayan. So, ang gawin nyo, linisin nyo tong circuit plate nya. So, dalawa to. Ayan. Linisin nyo dito. Saka, itong sa ilalim. Ayan. So, nalinis ko na to kanina. Pero, ganun pa rin. Ganun pa rin ang problema. So, pagka nalinis nyo na, tapos ganun pa rin, ibig sabihin may problema to. Itong circuit plate nya. Maaring may putol. Okay, so, pag nalinis nyo na, tapos ganun pa rin, palitan nyo to. Itong circuit plate nya. So, mayroon akong pamalit. Kinuha ko dito. Sa keyboard na isa. Bali, ang problema nito dati, ayaw madetect. Hindi na nadidetect tong keyboard na to. So, pinutol ko na yung wire nya. Yan. Tapos, yun ang ipapalit ko yung circuit plate nya. So, ito yun. Okay. So, pareho lang sila ng brand. A-Portic din to. Kaya, huwag nyong itapon yung mga sira-sirang keyboard nyo. Mga loads. Para makatipid kayo. In case na kailangan nyo ng ganito, mayroon tayong pamalit. So, makatipid tayo. Magkano na ngayon yung keyboard ngayon? Nasa 200 plus ata. Okay. So, pagka nalinis nyo na, tapos ganun pa rin, palitan natin. Ayan. So, hugutin to. Hugutin natin yung supply ng module. Ayan. Tabi ko muna. Tapos, gamit kayo ng maliit na screw. Tanggalin nyo to, yung dalawa. Yan. Pero kung hindi na nadidetect yung keyboard nyo, ito yung problema. Itong module nya. Pero pag yung keypad lang may mga ayaw kumana, nandito yung problema
sa circuit plate. Pag nalinis nyo na, tapos ganun pa rin, maaaring may putol yan na linya. So mahirap i-repair to, idugtong, kasi plastic lang. So pag ihinang natin, wala din, malulusaw agad. So gagawin dito, tapon na. Ayan, tapos ito yung pamalit natin. Ayan, papasok lang. Ayan, ito yung mga guide nya. Pasok, tapos pasok maigi para sakto dito. Tapos ibalik na natin itong rubber, tawag dito. Ayan. So medyo madumi pa, so linisin ko. Ang paglinis nito, kuha kayo ng malinis na tela para malinis yung alikabok, tanggal. Yan. Tapos ibalik na natin. So mahirap pag isang kamay. Ayusin ko muna. Yan. Ayan, so may guide naman to. Papasok lang sa mga butas. Ayan. Ayan, pag napasok na, balik natin yung screw. Para tipid. Yan. Yan. Then ibalik natin tong connector supply ng module. Yan. Ayan. Mahirap pag isang kamay lang. Yan. Yan. Tapos ito naman. Pagpag ko muna kasi medyo madumi. Tapos ibalik na natin. Ayan. 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 So testing natin. Yung kanina
na 1 hanggang 4 gagana na ngayon. So pindutin ko. Ayan. So gumagana na. Yung 2. Ayan. Gumagana na. 3. Ayan. So gumagana na. 5, 6. So gumagana na lahat. Yung mga keypad. Dito sa numeric number. Ayan. So gumagana. Ayan. So gumagana. So okay na. Caps lock. Big letter to. Ayan. Ayan. So gumagana na mga lods. So nakatipid na naman si Marlon. So ganun lang kung paano ayusin mga lods. Okay. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood.